Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain, sa ating pag-aaral sa gabing ito. Yan, okay. Pag-pray lang natin lahat yan. Okay, nandito pa ang isang pastor din at magiging pastor. Si Pastor Sammy. Yan, okay. Salamat anak at ikaw nag-join kayo ngayong gabi. Yan. Okay, so ang ating pong aralin sa gabing ito ay Isaiah chapter 56 verses 4 to 5. Ayan, at noong Tuesday ay tinapos natin ng verse 3. So ipagpapatuloy po natin, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, bigyan natin ng pagkakataon na tayo laging mag-aral. Alam ko naman na busy ang lahat, wala naman pong hindi busy talaga eh. Nawa ay patuloy tayong nag-aaral sa Panginoon ng kanyang salita. Ito po'y napakahalaga. Mahirap ito actually gawin, talagang sakripisyo po ito and it entails commitment and focus. Ito po ay kailangan nating pag-aralan. Ako rin mismo medyo nahihirapan din dito dahil araw-araw kaya kailangan nating mag-prepare ng lesson, pero importante po ito at ito yung natitirang advantage natin at talagang hindi maaari ayokong putulin ito. Bukas ay ika-3 taon na natin, straight na 3 years na tayo nag-aaral ng devotion na ito. May mga ilang araw din na tayo na pumapalya, pero at least ay tuloy-tuloy tayong nag-aaral. Napakalaking biyaya po ng Panginoon na mayroon tayong ganitong gawain, which is hindi lahat ng church ay mayroong ganito. Ayan, sige po. So, salamat po sa inyong lahat na puro mga, nawa again, sa gaya ng sabi ko kanina sa GC, mga pamilya natin kasama sa bahay, pilitin nating makasama natin sa pag-aaral na ito. Okay, tayo po magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Ama sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay sa aming lahat. Mabibigat ang mga posibleng pinagdaraan ng problema o mga sitwasyon namin, pero sa kabila ng lahat ng ito ay meron kaming panahon na mag-aral ng iyong salita. Hindi dapat maputol, hindi dapat na masakripisyo ang gawain ito, Panginoon. Kahit patuloy mo kaming gabayan at samahan sa gabing ito, lalo na po yung mga pamilya na kasama namin sa iba't ibang lugar, tulungan mo kami at gabayan, Panginoon. Amin po ito pinagkakatiwala sa iyong lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ayun na nga po. So tayo ay papatuloy. At noong Tuesday ay natalakay natin ang Isaiah chapter 56 verse 3. Basically ito'y tumukoy doon sa pagpapaalala ng Panginoong Diyos, syempre through Prophet Isaiah, sa mga eunuko na kahit sila ay hindi kasama dun sa original na tinawag ng Diyos na makasama sa kaniyang pamilya, ay sila ay welcome. Sila ay papayagan ng Diyos o pinapayagan ng Diyos na makasama sa kanyang pamilya, sumamba sa templo, makaranas din ng kaparehong pagpapala at biyaya ng Diyos. Hindi sila itatapon o hindi sila itatakwil ng Diyos dahil sila ay nakita na patunayan ng Diyos na totoo ang kanilang puso, totoong sumasamba. At ito'y natalakay din natin yung iba't ibang bahagi sa Bagong Tipan na kung saan nagsasabi na ang Panginoong Hesus mismo ay nagsabi na kung sino man ang lalapit sa Kaniya, basta totoo ang kaniyang puso, totoong sumasamba, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, ay walang dahilan para Kaniya itong itakwil. There is no way that they will be casted out. Yan. Okay, so sa gabi ito pagpapatuloy natin yung pagtalakay ng aklat na ito sa buhay ng mga eunuko. Makikita natin na binigyang diin ng Panginoon, binigyang pansin ni Propeta Isaiah ang buhay ng mga eunuko. Bakit kaya? Ang mga eunuchs o bating, ito ay hindi ito mga Hudyo, hindi rin ito mga Hintil, sila ay nasa gitna, intermediate clan. Pwedeng proselyte or pwede sabihin 50-50 na Hintil, 50% na Hudyo, parang mga Samaritano, no? Pero sila ay kinakitaan ng Diyos ng pagtatapat, ng pagiging makatwiran. At
commitment na pagsamba sa kanila. Bagamat hindi sila literally nakakapasok doon sa templo dahil sila ay considered na hindi Hudyo, meron silang sariling lugar na kung saan sila maaaring sumamba, pero still ay nagpapatuloy sila at nandun ang kanilang commitment sa pagsamba sa Panginoong Diyos. So tutunghayan natin sa gabing ito yung ating tinatalakay na ito. Punta po tayo sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, using magandang balita, Biblia, ang sabi ni Yahweh, sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga, na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ang aking kasunduan. So directly, naka-address ang talatang 4 sa mga yunuko na gumagalang sa araw ng pamamahinga o yung sa tinatawag nating Sabat. Yan. Ito ay nagpapakita ng ugali ng sistema ng mga yunok na bagamat hindi sila talagang kasama sa unang pinili ng Diyos, ay nandoon pa rin ang kanilang commitment. So itong talatang ito ay naglalaman ng mensahe mula sa Panginoon para sa mga bating o mga yunok na tapat na nag-ingat ng kaniyang mga Sabath o yung araw ng pangingilin o pamamahinga at piniling gawin ang mga bagay na nakalulugod sa kaniya. Nakatutuwa ito dahil minsan yung mga Israelita mismo hindi sinusunod yung Sabat Hindi sila sumusunod sa Diyos. Mayroong mga taong ganun. O kaya sa panahon natin, mayroong mga mananampalataya na baliwala lang yung araw ng paglilingkod sa Panginoon, yung araw ng pagsamba. Subalit itong mga taong ito, yung eunuchs, pwede ito yung sabihin mong hindi naman kilalang mga mananampalataya, pero nandoon sa simbahan at nandoon sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Nilinaw ng talata na pinanghawakan ng mga bating ang tipan ng Diyos na nagpapakita ng kanilang debosyon at pangako sa pagsunod sa kaniyang kalooban. Yan. Sensya na kayo ang aking boses, hindi ko alam kung ano ang dating. Ako po ay sinisipon din. Maraming laman ang ilong at makati ang lalamunan. Uso po yata ngayon. Yan. Ayoko sanang makiuso, kaya lang pinipilit ako na makiuso sa sakit. Ayan. Kapag tiningnan natin ang konteksto ng kasaysayan at kultura ng talatang ito, mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng mga bating sa mga sinaunang lipunan, lalo na sa konteksto o sa buhay ng mga Israelita. Sila yung mga lalaking kinapon or castrated sa English, na kadalasan naglilingkod sa mga posisyon na pinagkakatiwalaan ng otoridad sa loob ng mga maharlikang sambahayan o templo. Sila ay mga mayordomo, mayordoma, sila ay mga katiwala ng mga may kayang tao o may kayang Hudyo nung kapanahunan na iyon. Sa ilang mga kaso, ang mga bating ay tinuturing ng mga pinabayaan at isinantabi na membro ng lipunan, outcast, dahil ang kanilang pisikal na kondisyon ay nangangahulugan na hindi nila kayang gampanan ang mga tradisyonal na tungkulin ng pag-aasawa at pag-aanak. Alam natin yung sitwasyon sa kapanahon ng lumang tipan, pag ikaw ay walang kakayahang magkaanak, ikaw ay considered na isinumpa. Parang baog, hindi natin alam, hindi na nabanggit. Siguro pag-aralan natin, bakit nga ba sila inalisan ng karapatan na hindi magkaanak? Bakit tinanggal yung kanilang reproductive parts? Ayan. Wala akong specific pang sagot. Pag-aaralan, akin pang i-research yung bagay na iyan. Sa liwanag ng kontekstong ito ng kasaysayan, ang talatang ito ay nagdadala ng malalim na mensahe ng pagsasama at pagtanggap. Ibig sabihin ay gusto ng Diyos, okay sa Diyos na tanggapin ang mga ito, ang mga yunuko na ito, at gusto niyang isama sa kaniyang mga piniling mga tao. Tanggap niya. Hindi siya nag-categorize na ikaw ay dito, ikaw ay diyan, kayo ay yunok, kayo ay Hudyo, kayo ay hintil. Hindi. Gusto ng Diyos na sama-sama. At ito yung nagpapakita ng malawak na konteksto na sa pagdating ng panahon, sa panahon ng bagong tipan at sa ating kapanahunan, walang titingnan ang Diyos na lahi.
walang titingnan na anumang katangian. Ang tanging gusto niya lamang lahat ay manampalataya. At ito po yung laman ng Great Commission. Ang sabi doon ay, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, all nations. Again, yung salitang ethnos, no? Ibig sabihin ay mga nations, nasyon, ay lahat ay welcome sa Panginoon. So, napakaganda ng propesiya o simbolismo na ginabanggit dito sa talatang ito. Ang pagbanggit sa mga bating sa talatang ito ay nagsisilbing representasyon ng mga maaaring itinuturing na tagalabas o isinasantabi sa lipunan, the outcast, the marginalized, at ang mga pagpapatibay ng Diyos sa kanilang lugar sa loob ng kaniyang tipan ay isang makapangyarihang pagpapakita ng kaniyang biyaya at pagmamahal para sa lahat ng tao. Ang mga temang makikita sa talatang ito ay kinabibilangan ng ideya ng pagsasama at pagtanggap sa loob ng banal na tipan. Yan. Malinaw ang mensahe, ang nananatiling tapat sa Diyos at naghahangad na kalugdan siya iyayakapin at tatanggapin sa kaniyang tipan. Anuman ang panlabas na pangyayari o kalalagayan sa lipunan, hindi iiwanan, hindi itataboy ng Diyos. There is no way they will be cast out. Temang ito ay nagpapakita ng pagiging inclusive at pagtanggap at pagnanais ng Diyos na tanggapin ang lahat ng uri ng tao na basta't sumusuko at nagpapakumbaba sa Kaniya. Ang mga bating sa talatang ito ay kumakatawan sa lahat ng maaaring makaramdam na sila'y hindi kasama, isinasantabi o hindi pinapansin sa lipunan. Ang pagsasama ng partikular na grupong ito ng mga individual ay nagpapakita ng matibay na pangako ng Diyos na yakapin ang mga maaaring ituring na hindi karapat-dapat. Sa totoo lang po, alam nating lahat, minsan yung mga hindi pa karapat-dapat sa pananaw ng tao, yun ang pinipili ng Diyos at yun ang kanyang dinadala. Doon sa bagong tipan, kung tandaan ninyo yung verse, may binabanggit doon na yung mga mayayaman ay mahihirapang makapasok sa kaharian ng Diyos, sa halip mas magakarating sa kaniya yung mga mahihirap, madaling magsuko ng sarili. At the same time, binanggit din niya yung mga bata, hindi yung mga may kaisipan. Ibig sabihin, ito yung mga tao na mayroong kakayahang sumuko at magpakumbaba. Napaka-importante sa Diyos ng pagpapakumbaba, pagiging mababang loob, sa halip na pagmamalaki o pagpapakita na sila'y magaling o matalino. Ayan. Ang pagsasama ng partikular na grupong ito ng mga individual ay nagpapakita ng matibay na pangako ng Diyos. Hindi niya hahayaan na mayroong mawala. Ibig sabihin, bagamat naniniwala tayo dun sa election, predestination, ang Diyos ay nagbibigay ng equal opportunity sa lahat ng tao. Ayan. Okay. Okay, nakikita ko si Sister Irene. Magandang gabi, Sister Irene, sa iyong pag-join. Ayan. Okay. Sa mas malawak na kahulugan, ang talatang 4 ay maaaring ituring na isang paalala na ang tipan ng Diyos ay hindi limitado sa isang partikular na lahi o grupo ng tao. Ikaw may maganda, ikaw man ay pangit. Sabi nila, wala na daw nilikha ang Diyos na pangit eh. Ayan. Ikaw man ay matangkad o mga kalahi kung maliliit. Kulot ka man, straight ang buhok, o kung ano man ang pinagbulan mo, welcome ka pa rin sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang nais lang ng Diyos ay magpakumbaba ka sa Kaniya at magkaroon ng totoong pananampalataya. Sa mas malawak pang kahulugan, ang talatang ito ay maaring ituring na isang paalala na ang tipan ng Diyos ay hindi limitado. Ayan, so alam na natin yan, ano? Hindi nakasarado. Lahat ay binibigyan ng opportunity. Ang kanyang pag-ibig ay biyaya, at biyaya yung maabot sa lahat, anuman ang katayuan sa lipunan, pisikal na kalagayan o mga pagkakaiba sa kultura. Ito isang panawagan upang kilalanin ng likas na kahalagahan at halaga ng bawat individual. Ang isang patunay nito, yung magnanakaw na nakapako sa krus. Hindi din binanggit ko anong lahi niya, hindi siya sinabing Hintil, hindi siya sinabing Romano, o kaya ay Hudyo. At ang pangit nga nito, siya ay pusakal na magnanakaw, napakasamang tao. And yet, siya ay pinatawad ng Diyos
at siya ay dinala, pinangakuan na maisasama doon sa kalangitan o tinawag na paraiso. Yan. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay nag-aalok ng isang malalim na mensahe ng pagsasama, pagtanggap at ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Walang limitasyon ang pag-ibig ng Diyos. Nobody, no one among us can comprehend, can fully measure. It is really itagating unfathomable, no? Ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng pagnanais ng Diyos ng lahat ng tao ay lumapit sa Kanya at maranasan ang kabuuan ng Kaniyang tipan. Anuman ang panlabas na kalagayan, kahit saang lugar. Kaya nga alam niyo po, purihin ng Panginoon, sina Pastor Michael, ang kanyang may bahay na Sister Jimenette at mga anak, ay nandoon sa pagmimisyon sa mga Mangyan tribe doon sa Oriental Mindoro. Sana loobin ng Panginoon na within this year ay makabisita kami dyan sa inyong lugar at makapagdala ng kung anumang maipapasalubong o kaya syempre bukod sa salita ng Panginoon, alam natin ang pangangailangan ng mga tao sa lugar na iyan. Yan. Okay, tama yan, Pastor Claude. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang ways. His ways are really higher than our ways. Maraming mga bagay na nangyayari sa mundo na hindi natin maunawaan. Hinahayaan ng Diyos para tayo ay turuan. Ang kailangan lang natin gawin, magkaroon tayo ng bukas na puso na unawain at tanggapin ang pinagagawa ng Panginoon. Huwag na tayong magmatigas, huwag nating ipilit kung ano ang ating mga kalooban at kaparaanan. Okay, tuloy tayo sa verse 5. Ito naman ang resulta. Sabi dito, ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kailanman. So itong binabanggit na ito ay pagkapatuloy doon sa verse 4. Ang sabi doon, sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ng aking kasunduan, ang pangalan mo ay aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa sa paggunita sa iyo kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak. Hindi ka malilimot kahit kailan. Maalala natin yung pangako ng Diyos sa mga Israelita na hindi kita malilimot kahit anumang mangyari sa Isaiah 49, no? 15. Binanggit niya rin sa mga eunuko. Even the eunuchs, God will never forget. Nakita kasi ng Diyos yung kanilang righteousness, yung katotohanan ng kanilang pagsamba. Ayan. So ito'y napakasarap na pagbulay-bulayan upang matuto tayo na tayo man ay magkaroon ng katotohanan ng puso sa harapan ng Panginoon. Yan. Okay, nakaukit sa puso, nakaukit sa palad, no? Yan. Ang ganda ng salitang nakaukit sa puso. Hindi lang nakatato, no? Nakaukit. Wow. Sorry pa. Okay, ang verse 5 ay nagpapahayag na ito'y nakatuon sa parangal na ibibigay ng Diyos sa mga yunuko na kumilala at sumunod sa Diyos sa paggalang sa Sabat. Pagsamba sa Kanya. Basically, pag sinabing Sabat, it is a worship. No? But it is not particular sa isang araw. Kahit anong araw yan, ang mahalaga ay mayroong worship. Ang mga yunuko o mga bating ay mga taong hindi kasama sa mga Hudyo na orihinal na pinili at kinalingan ng Diyos. Subalit sila ay gumanap sa mga gawaing pagsamba at pagtatrabaho sa templo o sa maharlikang kaharian ng Diyos. Ginawa nila ang mga pagsamba na dapat ay gagawin ng mga Israelita. Kaya sa talatang ito ay iginagawad sa kanila ng Diyos ang isang tila parangal, reward, na nagsasabing kikilalanin ang kanilang pangalan sa templo ng Diyos. Ang huling bahagi ng talata ay nagsasabing hindi malilimot. Ayan, pagka ikay sinabihan ng isang tao na hindi kita malilimutan kailanman, napakatinding pagmamahal at pagmamalasakit noon.
May mga pagkakataon pinag-uusapan yung paglimot. Pero talagang minsan kahit anong gawin mo, hindi mo makalimutan yung isang sitwasyon, yung isang tao na naging bahagi ng buhay mo. Ayan, okay po. Ang talatang ito ay tumutukoy sa isang espesyal na lugar at pangalan na ibibigay ng Diyos sa mga taong itinuring na tagalabas o isinasantabi sa lipunan. May binabanggit tayo minsan na mayroong aklat ng buhay. Nakasulat na doon ang pangalan ng mananampalataya. Well, pwede nating sabihin na mga eunuko nakasulat din doon ang kanilang pangalan. At kasama rin sila sa nakabahagi ng Diyos. Kasama sila sa iglesia sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon, ang mga church, wala nang tinitingnang lahi no? Hintil ang talagang focus at itong mga proselyte Christians, proselyte Jews. Ayan. Kaya muli po, hindi po totoo yung tinuturo ng isang denominasyon na sila lang ang ikakasal sa Diyos, ha? Ang ikakasal po sa Diyos ay church. Sa Panginoong Hesus sa huling panahon, ito'y church. At ang lahat ng kaanib ng church were pertaining to the universal church. Yung po kasing grupo ng pananampalataya na yun, grupo ng iglesia na yun, hindi naniniwala sa universal church. Sa kanila ay sila lang ang church. Nakakalungkot, exclusivist. I-search nyo na lang po, which among the churches or the Christian denomination are called exclusivists. Ayan, sila po yan. At kapag may nakita kayong sagot, ay i-confirm nyo na lang po sa akin. Ayokong bagitin dito kasi very powerful ang isang leader nila Uso po kasi ngayon yung kasuhan ng sedition Baka ako'y makasuhan din ng libel. Ayan. Okay, nagsisimula ang talata sa pangakong maging sa kanila ay ibibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader ng isang lugar at isang pangalan na mas mainam kaysa sa mga anak na lalaki at babae. So kasama sila sa John 8, sa John chapter 12, no? Yung merong bahagi doon sa kaharian ng Diyos na ihinahanda ni Jesus Christ. Meron din silang sariling silid doon sa kalangitan. Ito ay nagpapahiwatig ng ideya na ang pagtanggap at pagpapala ng Diyos ay hindi nakasalalay sa katayuan ng tao o mga pamantayan ng lipunan. Ipinapakita nito na ang mga pamamaraan ng mga eunuko ay naging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos at kaya ito'y nagbigay ng reward sa kanila. Hindi sila kakalimutan ng Diyos. So yung pangako, isang lugar at isang pangalan na mas mainam kaysa sa mga anak na lalaki at babae. Posibleng yung tinutukoy na anak na lalaki at babae, ito'y tinutumutukoy sa mga Israelita o sa mga Diyos. Ang sabi to, mas mainam pa ang ibibigay sa mga eunuko. Ayan. Dahil nakita ng Diyos ang kanilang katapatan. Kapatid, gaano ka katapat sa Panginoon? Gaano kataas yung level ng pagsamba, paglilingkod mo sa Kanya, o pagbibigay mo ng commitment sa Kanya? Baka isa ka doon sa totoong tapat. Siguradong mayroon kang mas magandang pangako buhat sa Diyos. Kaya ko po nabanggit ko kanina sa GC, yung magbigay tayo ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi ito po'y napakahalaga. At posibleng ito yung isang tinitingnan ng Diyos sa katotohanan ng ating pananampalataya. Totoo na marami tayong ginagawa. Totoo na mahirap, busy, sabi ko nga, lalo na yung mga estudyante. Pero pwede namang magpahinga ng 30 minutes to 45 minutes at makinig ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po niyan. Yeah. Okay. Itong mga eunuko, busy ito sa gawain. Kasi sila ay mga trabahador sa templo, trabahador sa mga bahay, sa mga kaharian. Pero ayan, at sila ay nagbibigay ng panahon sa Panginoong Diyos. Ayan. Muli ang talata ay nagpapatuloy sa pangakong bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi mahihiwalay. Napakatinding pangako nito. Ano? Ito na yung pinakamataas na pangako siguro na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila o sa mga tao. Sa mas malawak pang konteksto, ang talatang ito ay tumutukoy din sa espiritual na mana at pagkakakilanlan na mayroon ang mga mananampalataya kay Kristo. Mayroong binabanggit sa Roma chapter 8 verse 16 and 17 that we are part of the inheritance of heaven or of God.
Binibigyan din ito sa pamamagitan ng gawaing pagtubos ni Jesus. Binibigyan tayo ng isang bagong pagkakakilanlan, identity, at isang ligtas na lugar bilang kaanib ng pamilya ng Diyos, a safe haven, a safe place, which is in heaven. Ang pangakong ito ay umaabot sa lahat ng tumatanggap at naniniwala kay Jesus, anuman ang kanilang pinagmulan o katayuan sa lipunan. Ang simbolismo sa talatang ito ay malalim. Bahay at mga pader ay kumakatawan sa kaligtasan at proteksyon na ibinibigay ng Diyos para sa seguridad sa loob ng pamilya ng Diyos. So, wala kang aalalahanin na ikay mapapahamak dahil ang Diyos ang magbibigay ng protection sa atin. Hindi niya tayo pababayan. Ito'y paulit-ulit na tema ng buong Biblia, luma at bagong tipan. Ang pangako ng isang pangalan na walang hanggan ay tumutukoy sa walang hanggang katangian ng pag-ibig at paglalaan ng Diyos. Ito'y isang paalala na ang ating pagkakakilanlan at halaga ay ligtas sa hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Kaya nga wala tayong worry. Once saved, always saved. Ang sabi sa John chapter 10, hawak-hawak niya tayo sa kaniyang kamay at hindi tayo maaagaw ni numan. Wala tayong dapat na ikapahamak. Hindi tayo madudulas pabalik o yung salitang backsliding. Wala pong backsliding, mga kapatid. Untouching lives, ang Reformed theology, hindi naniniwala sa salitang backsliding. Mahirap po kasing gawin yon, papadulas ka pabalik. Ang mga slide pababa Parang ang hirap noon. Ang hirap? Ang padulas, gravitational, pababa yan So, paano ka madudulas ng pabalik? So, grammatically, mali po yung salitang backslide. Magagalit po sa atin yung mga English teacher pag narinig nila yung salitang backslide kasi hindi po yung tanggap ng English. Wala pong English na backsliding. Kaya wala din pong spiritual backsliding. Ayan. So, yun po ang katotohanan doon. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa, pagiging inklusibo at seguridad sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating halaga at pagkakakilanlan ay nakabatay sa mga walang hanggang pangako ng Diyos at hindi sa mga panandaliang pamantayan ng mundo. Ang talatang ito ay nagsisilbing pampatibay loob sa lahat ng maaaring makaramdam na napapabayaan o naisasantabi, na tinitiyak sa kanila na kanilang iginagalang ang posisyon sa kaharian ng Diyos. Lahat ng gumagalang, lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay mayroong pwesto sa kaniyang kaharian. Binibigyang diin din nito ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na lumalampas sa mga hadlang at anumang mabigat na sitwasyon sa mundo. Anuman ang mangyari sa atin, anuman ang kabigatan, emosyon man o material or financial, lahat na ito'y baliwala dahil ang Diyos ang kasama natin. Sa mga kapatid, ang ating natalakay sa gabing ito, verses 4 and 5, ay nagpapakita ng welcoming spirit ng Diyos. Welcome tayo lahat. Basta tayo ay susunod at mananampalataya sa Kanya, regardless kung anong itsura mo. Regardless kung maputi na ang buhok mo o kung wala ka ng buhok, regardless kung may vertigo ka o kaya ay mataas ang blood pressure mo o diabetic ka, regardless kung payat ka o mataba ka, kung anumang lahi mayroon ka, may pera ka man o wala, welcome tayo sa Diyos. Ang importante, tayo'y nananampalataya. Nakagawa ka man ng mali, nagkasala ka man, meron ka mang nasaktan na tao, basta't magsisi ka, basta't ikay balik sa Panginoon, tatanggapin ka niya. Kaya po wala tayong dapat ikatakot. Ito po'y napakahalagang pangako at paalala sa ating lahat. Pwede po natin itong ibigay o ibahagi sa ibang tao na nag-iisip na na sila ay hindi welcome sa kaharian ng Diyos. Yung mga nasa maximum security na mga pusakal, no? Ay nagiging pastor pa yung iba. So, how much more yung tayo na namumuhay lang ng katamtaman dito sa mundo. So, yan po mga kapatid ang ating aralin sa gabing ito.
Nawa po ito ay nagsilbing paalala sa ating lahat na hindi lamang sa mga eunuko, kung hindi sa ating lahat at sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa kanila. Atin po ibahagi ito sa mga tao, sa ating mga kaibigan, katrabaho, kaklase, kapitbahay, at para sila man ay ma-enjoy nila ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Salamat po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Kung meron po kayong mga katanungan, wag po kayong mahihiyang magtanong. Okay, mag-pray po tayo sa ating pagwawakas. Muli po, Panginoon, salamat po sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, pagbibigay ng panahon at oportunidad na makapag-aral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ay naging malinaw sa bawat isa na unawaan ang kahalagahan ng aralin na ito at ito nagbunsad, nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang bawat isa na ang katotohanan ng salita mong ito ay maunawaan ng ibang tao, maibahagi rin po, Panginoon. Empower each one of us sa iba't ibang lugar. Pagpalain mo kami, Panginoon, maging instrumento kami at daanan ng pagpapala mo, ng kaligtasan na pinagkakaloob mo sa buong mundo. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat na nag-join. At yung ibang hindi ko nakikita dito, ang mga pangalan ay kung nandiyan kayo, maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bukas po ay 3 taon na natin, January 9. Ayan. At salamat sa Panginoon, tayo binibigyan ng ganitong opportunity. Salamat po sa inyong lahat, Pastor Claude, Pastor Nanding, Brother Edgar, Pastor Michael, Sister Irene, syempre pamilya ni Ate Alma, nila Sam, si Abby, at kung sino mang kasama sa bahay, syempre si Kuya Bob na naandyan sa Maynila, si Sister Irene, at kung sino pa yung kasama natin dito. Okay, God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.